So ito mga banateros, breaking news. Ayon ito mismo sa kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Amy Marcos, nagulat daw siya na bakit daw yung mga idea niya or yung mga gusto niyang ipatupad na mga batas ay yun daw yung ibang mga nasabi or mga planong ibinalita ni Marcos Jr. doon sa SONA. Hindi naman kasi may tuturing na ano yun eh. Hindi naman kasi may tuturing na tawag dito na achievement yun kasi puro lang pagbabalita. Yung ginawa ni Marcos Jr. doon, di ba? So alam nyo naman na yun. Ngayon, etong si Senator Amy Marcos ay may mga sinabi sa amin na may posibilidad daw na hindi daw alam ni Marcos Jr. yung mga sasabihin doon sa SONA na yon. Ang tanong, sino kaya ang nagbibigay or nagsusulat ng mga sinasabi ni Marcos Jr. sa mga SONA? At ang malupit pa dyan, nabanggit mismo ni Senator Amy Marcos na parang scripted talaga itong magiging kaso ni Romualdez. Ito daw ay may mga bail at hindi mga mabibigat na kaso ang ikakaso kay Martin Romualdez. Alam na this. Alam niyo sa totoo lang sa una pa lang may hinala na ako na talagang mukhang scripted din talaga to, biruin mo. Sa sinabi sa maraming mga tao at sa buong Pilipinas ang nakapanood nun, nakakasuhan niya si Martin Romualdez. Kaso itong kapatid niya ay naging guest nga namin kahapon, 'di ba, sa Vox Populi. Hindi napigilan na hindi niya makapagsalita mapatungkol dito. So yung mangyayaring kaso kay Martin Romualdez ay talagang kakasuhan siya pero mga maliliit lang. So may bail. So hindi katulad nung kaila Senator Rodante Marcoleta, kaila Senator Jinggoy Estrada na yung mga kaso ay walang mga bail. Alam nyo sa totoo lang, kung may mga bail yung kaso ni Martin Romualdez, basic. Kahit sabihin pa nating 10 or 100 na kaso yan di ba? Sabihin na nating 100 or ilang patong-patong na kaso ang isampa kay Martin Romualdez, walang problema kasi tangina, trillion nga yung ninakaw niyan, di ba? Yung 500, yung 241 illegal insertion lang yan. O doon pa lang, paldo na siya. Doon pa lang, marami na siyang pangbayad, marami na siyang pangpiyansa, di ba? O baka sabihin na naman ng mga loyalista dyan, yung mga vlogger ni BBM na fake news na naman ito, tangina, mas papaniwalaan pa ba kayo ng taong bayan? Kapatid yun, senador pa yun, may alam yun. No, may kinuwento pa nga siya about sa Senado, sa nangyayari sa loob ng Senado. Pero siguro sa ibang video ko na lang yun ikakwento. Dito muna nga tayo sa mga kaso na gagawin at gawa-gawang kaso laban kay Martin Romualdez. Ang lupit, no? Grabe pa ikutin ni Marcos Jr. yung taong bayan. Grabe nila. Kaya pala, nung dineclare ni Marcos Jr. na na tawag dito na kakasuhan niya ang kanyang pinsan, may acting pa siya na masakit daw sa kanyang masakit daw para sa kanya. Magulat tayo, biglang nagsalita agad or sumagot agad si Martin Romualdez na sinire-respeto niya ang desisyon ng kanyang pinsan. Yun naman pala, papalabasin lang, nakakasuhan, pero lahat ng ikakaso kay Martin Romualdez, pwedeng magpiyansa. So, ganong kalupit do. So, hindi siya katulad ng ginawa ni Marcos Jr. kaila Senator Rodante Marcoleta, kaila Jinggoy. So hindi ganun. Hindi ganun yung magiging kaso ni Martin Romualdez. Alam naman natin na mas deserve ni Martin Romualdez yung mga kaso na ipinataw kaila kaila Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. So kung magtataka kayo bakit ang kinis ng mukha ko, syempre kakagaling ko lang. Kakagaling ko lang sa show. At may mga makeup. Makeup lang po yan, ha? Hindi ganyan kakinis at kagwapo ang pagmumukha ko. Marami na naman mababash dyan, filter na naman yan, So yun na nga, mabalik tayo doon, no? Talaga, grabe ang tindi. May isa pang ang kinuwento, si Senator Amy Marcos, off-cam, na medyo yung nabalitaan natin ng mga nakaraan,
na itong si Martin Romualdez ay ay medyo nagkagusot kasi nga ang gusto ni Martin Romualdez ay kakasuhan siya pero lalabas siya ng ibang bansa. At meron pa nga din sa sinabi si Amy Marcos at doon din ayon din doon sa bali-balita na gusto ni Marcos Jr. ay ikulong siya, papalabasin lang na ikukulong siya pero papalayain siya agad. So medyo may katotohanan daw yun, sabi ni Senator Amy Marcos. So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, antindi talaga nitong antindi talaga nitong magpinsan na to, si Romualdez at si Marcos Jr. Talagang lagi niya tayong binubudol. Sa bagay, simulat sa pool, budol naman talaga. Hanggang ngayon, budol pa rin. So, ganyan, no? Ganyan yung mga nabalitaan natin dito na talagang etong pagkaso kay Martin Romualdez ay isang malaking scam na naman. Malaking isang budol at kalokohan na naman ang gagawin ng magpinsang Martin Romualdez at Marcos Jr. So kayo mga banateros, mga kabiyaya, sang-ayon ba kayo dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos patungkol sa patong-patong na kaso di umano na Marcos Jr. sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez? Comment nyo dyan. So yan mga banateros, at eto nga pag-usapan natin, breaking news. May mauuna pa kay Martin Romualdez at walang iba kundi ito, sila Senator Alan Peter Cayetano at mag-ina na Leandro Libiste at Senator Loren Legarda. So etong isa sa mga garapatan ni Marcos Jr. na walang iba kundi si Boying Rimulya, si Ombudsman Boying Rimulya. Kasi kamakailan lang may nabalitaan tayo na hindi daw siya pwedeng tawaging Boying Rimulya lang. Kailangan daw may Ombudsman Boying Rimulya Mara Pako. So ang galing kamakailan lang nagsona si Marcos at sabi niya masakit daw sa kanyang karamdaman, sa kanyang kalooban pala, hindi pala karamdaman, iba pala yung karamdaman nun. Sa tumbong yun So sinabi nga na si Martin Romualdez ay kakasuhan. Kaso malupit dito, mukhang mauunahan pa atang makulong ni Senator Alan Peter Cayetano at mag-inang Legarda at Libiste etong si Romualdez. At ang pinakatanong pa dyan, nasa Pilipinas pa ba si Romualdez? So ang galing talaga ng ganap, sobrang lupit talaga ng ganap nitong ni Ombudsman Boying Rimulya. So talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na etong si Boying Rimulya ay kaya lang naman inilagay diyan, in-appoint sa pagiging ombudsman para utusan ni Marcos Jr. na para kasuhan yung mga politikong hindi sumusuporta or hindi nila kayang hawakan sa leeg. Ang malupit pa dito, yung mga BBM vlogger na sandamakmak ang ipinapataw ng mga issue, maraming mga testigo na lumalabas na kesyo nakatanggap sila ng mali-malitang pera pero hanggang ngayon nga pa rin. At ang malupit pa dyan, ang yayabang pa ng mga puking ina. Ang yayabang pa nila, di ba? Parang proud pa sila na porket ngayon hindi talaga kayo makakasuhan kasi nga bataan kayo ni Marcos Jr. Pero darating ang araw at matatapos din ng termino ni Marcos Jr. at munti-unti din kayong makukulong. Sa totoo magiging kabaliktaran yung mga nangyayari ngayon kay Senator Rodante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Bato, Senator Alan at sa mag-inang Legarda at Libiste ay mangyayari yan sa mga BBM vlogger pagdating ng 2028 pag si BP Sara Duterte na ang magiging presidente ng bansang Pilipinas. So ayun yung pinakakaabangan natin. So ngayon eto nga sasampahan daw ng plunder case etong mag-inang Libiste. Syempre plunder case, wala huyang bail, hindi katulad nung sinabi sa atin ni Senator Amy Marcos na yung kaso na ipapataw kay Martin Romualdez ay may mga bail. So sa madaling salita, hindi kakasuhan ng plunder case si Martin Romualdez. So kung sakali mang kasuhan si Martin Romualdez ng plunder case, baka wala na siya dito sa Pilipinas. Totoo nga lang, mukhang wala na nga talaga dito yan ata sa Pilipinas. Diba? Isang malaking palabas lang ata talaga yan isang scripted. Bagay, sinabi na rin yan ni Senator Amy Marcos na kahit siya ay hindi siya naniniwala, at marami naman sa mga Pilipino na hindi rin talaga naniniwala diyan sa mga palabas na mga sinabi ng mga kaunghangang kabubo
kabubuhang kayabangan ni Marcos Jr. nung nakaraang SONA. So ito mga banateros, kayo naman ang tatanungin ko, deserve ba nila Cayetano at mag-inang Legarda at Libiste na makulong kesa sa mga BBM senators at kay Martin Romualdez, kay Sandro Marcos at kay Lisa Araneta da Impacta Marcos? Comment nyo dyan. Ito malupit, malupit na malupit. Grabe. Akala ko wala nang gagawing tama si Marcos Jr. Akala ko wala na siyang, alam niyo yun, parang wala na tayong pag-asa na hindi makagawa ng proyekto si Marcos Jr. sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ito ang pinaka talagang masasabing achievement na makukuha or nangyari at nagawa ng administrasyong Marcos na ikakatuwa din talaga to ng mga BBM vloggers. Alam nyo mga banateros, dapat nyong i-share to. Dapat malaman ng buong Pilipinas na may panibagong proyekto si Marcos Jr. Hindi to fake news at hindi rin to joke, hindi rin to prank. Sobra. Alam nyo, tumayo ang balahibo ko. No, tumayo ang balahibo ko dito sa video na to, dito sa proyekto na to na pinaplano at gagawin. Malapit na nga sa tutusin, parang malapit na malapit na ata tong matapos, no. So talagang ewan ko ba, medyo parang magsisisi na ba ako na binabanatan ko si Marcos Jr. dahil dito sa magandang proyekto na to. At ang pinaka makakatulong dito or pinaka makikinabang, hindi lang ang mga OFW, hindi lang ang mga sundalo, hindi lang ang mga PNP, kundi pati tayo ng mga ordinaryong Pilipino ay may kinabang dito sa panibagong proyekto ni Marcos Jr. Ano nga ba to? Etong proyekto na to. Etong proyekto ni Marcos Jr. na siya lang ang nakagawa sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi yung pagtaas ng utang ng Pilipinas, utang na loob, puking ina mo. Wala ka lang ginawa kundi umutang lang umutang. Tapos kami yung pagbabayarin mo, hayop ka. Na tumataginting lamang na 19.7 trillion pesos ang utang na ng Pilipinas sa loob ng 5 years, 6 years, 5 years lang. 5 years or 4 years na panunungkulan ni Marcos Jr. Walang ibang nakagawa niyan. Si Marcos Jr. lang ang nakagawa niyan. Ha? Grabe, napakagandang proyekto niyan. At syempre, ipagmamalaki to ng mga BBM vloggers dahil sa si Marcos Jr. lamang ang nakagawa ng ganito na sa loob ng 4 na taon ay nagkautang tayo ng halos magsasampung trilyon na. Pero wala tayong nakikitang progreso, upgraded na mga tulay, mga establishment, mga project, yung parang kahit papano ay bago sa paningin natin na nagawa ng administrasyong Marcos. Kawawa na naman yung mga OFW. Oh, nasingitan na naman kayo. Grabe, paldo na naman. Paldo na naman yung idol ko na si BBM. Puta na, 19.7 trillion. Tapos, ang malapit nito, isisisi na naman to sa Duterte. Nekesyo, ang umutang nito ay si Pangulong Duterte na kahit nasa ICC. At syempre, sino pa ba ang mahilig manisi? Kundi si PICC. Alam nyo naman na yung comment o alam nyo na may meaning ng PICC, di ba? Comment nyo na lang dyan sa baba. Uy, dapat ipagmalaki to ng mga BBM vloggers, ha? Hindi pa pwedeng hindi kasi matagal nang nagaantay ang taong bayan ng mga panibagong achievement na nagagawa ni Marcos Jr. Tignan nyo nung SONA, puro kwento lang yung ginawa niya. Kaya dapat binablog nyo to. Shout out sa mga BBM vloggers, ha? Sa mga vloggers dyan, sa mga trililing vloggers dyan, ha? I-content nyo to. Oo, kailangan malaman to ng buong Pilipinas. Dahil ito ay isa sa mga pinakamagandang ginawa ni Marcos Jr. sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Diba? My idol BBM, pautang naman. Oo, ikaw lang utang ng utang eh. Kami baon ng baon eh. Kami baon na sa utang eh.
Ang malapit dito, ikaw yung utang ng utang, tapos kami yung bayad ng bayad. Puking ino mo. Wow, grabe itong balitang ito. So yung vlogger ni BBM na naging corn beef nung nakaraan ay ang kinamatay daw nun, ang sanhi pala ng pagpatay sa kanya or pagtegi sa kanya ay utang daw na 8 million. Wait lang. Kung utang na 8 million ang dahilan sa pagtegi diyan kay fake news second queen kasi ang ano ang queen talaga si si PICC Oo, alam niyo naman siguro kung sino si PICC, 'di ba? So yun yung queen. Eto ano lang to, second lang to, or parang kulangot lang to sa ka-fake newsan. So kung 8 million, nagtataka ako kasi doon sa mga video niya dati, nagpe-flex yan ng pera eh. Gumaganon-ganon pa yan. No? So, makasayaw-sayaw pa. Oh. Ginaganon-ganon yung pera. Di ba? Ang dami niya pera lagi. Tapos bumili ng sasakyan. Ang malupit dito, kung etong vlogger na to ay may sandamakmak na utang. So, ibig sabihin, yung mga vlogger ni BBM ay sandamakmak din ng utang. Bakit? Kasi halos lahat sila, di ba, sinabi nila na uy, susunod na ako. Ako na yung next. Sabi nung isa, ako naman yung next. Sabi nung isa, ako ang number 1. Sabi nung isa, ako ang number 1 na isusunod. So, ibig sabihin, lahat ng BBM vlogger may utang. Kasi sila yung isusunod eh. Ay, lako po. Pa-flex-flex pa kayo ng pira. No, pa-flex-flex pa kayo ng pira sa social media. Tapos, tawag dito sandamakmak. Pero ewan ko lang medyo hindi ako naniniwala. Pero siguro baka nga na may sandamakmak na utang or baka kasi may mga nabalitaan tayo na etong vlogger na to ay tawag dito ay involved daw or dating dati rin nagpupulburon. Umagano kasi dating off nga daw to, dating pakan. Oo, dating pakan, tapos siguro may nagka-jowa ng isang dati nagkaroon ng ex na tulak at yun yung mga nababalitaan natin, pero hindi naman natin pinapaniwalaan yun kasi wala namang sapat na ebidensya na sinasabi doon. At ayun nga, may napanood pa akong isang video dito kay Mike, ano bang pangalan nun? Mike Cerveza ba yun, no? So, sabi niya doon sa video niya, ang totoo daw na pumatay doon sa BBM vlogger ay miyembro daw ng INC. So, yun na naman yung pinupush nila. So, yung 8 million na inutangan nitong vlogger ni BBM ay INC daw yon na isang sindikato. May video ako niyan, nakasave. Ang pumaslang o ang utak, ang mastermind sa pagpatay kay Mima Alicia ay membro ng INC. O hindi ko sinabing ang pumatay kay Mima ay INC, mga INC. Hindi ho kundi membro sila ng INC. Kaya nga, ayon sa ating bugwit, nagtago pa raw sa kapilya. Kaya nahirapan sila na mahuli. Nakasave, kaya isisend ko yan ulit sa kataas-taasan or isisend ko sa ibang mga iglesia ni Cristo para mapanood nila yung pangbabastos sa kanila ng vlogger na yan at para sila na bahala yung umaksyon. So sinabi nga doon sa video na INC daw tong inutangan nitong vlogger na to ni BBM. So grabe, no? Pati yung talagang pilit nilang idinidikit etong INC dito sa pagkamatay ng vlogger na to para yurakan yung kapakanan ng iglesia ni Cristo. Ang malupit pa dito, mga banateros, mga kabiyaya, ay ang tanga-tanga ng vlogger na nagngangalang Mike na yan. Kasi sabi niya ba naman, no? Hindi ko sinasabing iglesia, pero membro ng INC. Siguro ibang ewan ko lang kung natatakot ka na magaya ka kay baklang hukluban.
Takot yard. Akala ko tapang-tapang mo, tapos ngayon takot ka pala. 'Di ba? Ano mo na, alam naman na namin 'yun, hindi naman kami tanga at alam naman namin na Iglesia ni Cristo ang tinutumbok mo. Na-save ko naman na 'yan at isinend ko na sa iba't ibang ng mga iglesia at sila na bahalang humusga sa iyo. Ngayon, yun yung pinupush nila. Ang nakakatawa dito, kung ang sanhi ng pagkamatay nito ay utang pala, bakit isinisisi nyo sa Iglesia ni Cristo at sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagkamatay ng corned beef na yan? So, ibig sabihin, kayo mismo ang nagpatunay ng mga fake news kayo, mga hindot kayo, at nilaglag kayo ng PNP. Traiduran sa palasyo. Nako, eto alam nyo, matindi itong nakalap nating balita na darating na 2027 ay magpaparamdam na itong mga tunay na traidor sa hanay ng mga demonyo. Hindi lang ito isa, hindi lang dalawa, kundi marami sila. Pero ito ang pinakaisa sa mga mali ata, maling-maling pinagkatiwalaan ni Bongbong Marcos. Etong isang taon na to, na bandang huli, ay ito pala yung tatapos, ito yung matatawag na talagang huhuda sa kanya. At hindi lang to basta chismis, mga banateros, hindi lang to basta hinala or bali-balita dahil etong info na to ay nanggaling mismo sa kamag-anak niya na aksidente niyang naikwento sa isang salo-salo or isang pagpupulong or isang matatawag natin na family bonding at aksidente niyang naibulgar na syempre siguro baka itong mga kamag-anak niya ay tinatanong siya na bakit pati ikaw ay nakikisali, no? Bakit mo niyuyurakan yung yung apelyido natin dahil lang diyan sa mga kagustuhan ni Marcos Jr. Siguro itong mga kamag-anak na to ay napagtatanto din na yung mga dinidiin nitong taon na to ay wala naman talagang kasalanan. At yung may mga kasalanan, yun pa yung pinoprotektahan. So doon nga sa family bonding na yun or sa pagpupulong ng kanyang mga pamilya or salo-salo, nabanggit niya na bandang huli rin naman daw mapapatunayan niya sa bansa buong Pilipinas na talagang sisingilin niya naman daw kahit naman din daw siya ay nahihirapan dahil iniipit sila or yung mga yung mga ayaw niyang gawin ay pinapagawa sa kanya. So talagang maaaring talagang may magkakaroon ng traiduran sa 2027. May sinabi pa nga tong tao na to na sabi niya baka nga hindi nga abutin ng 2027 pag nagkaroon at nalaman or naramdaman na nila na medyo tagilid na ang kampo ni Marcos Jr., doon na rin din naman daw sila bubuelta. At mga banateros, hindi na rin talaga maikakaila na pwede niyang hudasin etong si Marcos Jr. dahil nasa apelido, nasa pangalan na nitong taong to, ng mga taong to, yung pagiging hudas. May mga issue to dati na patalon-talon. Kapag alam na nilang tagilid na yung sitwasyon ng kanilang sinusuportahan, ay bigla itong tumatalon. At kung mapapansin nyo din, talagang sinusunod niya lahat ng kagustuhan ni Marcos Jr. Pero yun nga, yung sinabi niya sa pamilya niya na balang araw daw, ay sisingilin niya ito. So, alam ko naman na may mga mambabash dyan ngayon sa sa social media, dyan sa comment section. Pero alam nyo naman na talagang mangyayari. Alam naman natin na madumi ang laro mapamundo mundo ng politika. Kung matatandaan nyo nga, sinabi ni Pangulong Duterte noon na sa mundo ng politika ay sobrang dumi yan, mas madumi pa yan sa tubig sa imbornal. Na yung kaibigan mo ngayon, pwede mo maging kaaway noon at yung kaaway mo ngayon ay pwede mo rin maging kaibigan. So ganyan karumi. Talagang lang kasi dito gamitan. No? Kung mapapansin nyo, yan sila Ace Barbers, yung iba pang mga kongresista katulad nila Redon, dating mga Duterte yan.
Kasi Ace Barbers, matatandaan natin na sinabi niya dati na sana ma-extend pa ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil napakaganda nga itong war on drug niya at talagang naging safe naman sa Pilipinas katulad din ni Ridon, di ba? So alam nyo, marami talagang ganyan at may posibilidad din naman talaga na mangyari itong hudasan na mangyayari sa palasyo. Nag-aantay na lang talaga ng ng tamang tiyempo itong tao na to. Nag-aantay lang sila ng tamang tiyempo para gawin na nila. Kapag nakita na nila siguro na ang taong bayan na ay nagtitipon-tipon at talagang matatawag na nating parang hindi na talaga tatagal ang administrasyong Marcos, doon na ito bubuelta. Doon na ito gagalaw, itong tao na to. So kayo mga banateros, sino kaya ito? Sino kayang tauhan or isa sa mga matinding galamay ni Marcos Jr. at ng Palasyo na maaaring humuda sa kanila? No. So comment nyo na lang dyan mga banateros at doon sa mga nanalo pala sa palaro natin kung ano yung magandang idugtong sa ICC. Siyempre sa unahan yan. So kinomen ko naman na dyan kung ano yung mga nanalo at congrats doon sa mga nanalo na tigpa 500 pesos. Abangan nyo na lang yung mga susunod nating mga palaro. Alright. Ito mga banateros, may napanood akong video na ang Pilipinas ay naibenta na. No? Grabe. Naisip ko tuloy na bakit talagang kung yung ibang bansa ay hinahadlangan ang pagtatayo sa kanilang bansa ng Faxilica, bakit kaya dito sa Pilipinas ay parang pinagmalaki pa? So ito po, panoorin natin. The current U.S. puppet leader of the Philippines, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., he is the epitome of what happens when you have a government that is led by these comprador elites who are willing to sell out their country and they do not care one bit about the interests of the working class. The Spanish language has the best word for these corrupt comprador leaders. It is vende patria. Vende patria. It literally means to sell your homeland. And we see this with many of the right-wing pro-US leaders in Latin America. For instance, Argentina's libertarian, self-declared anarcho-capitalist leader, Javier Milei, who has been selling out his country to US corporations and Elon Musk. Or in the case of Ecuador, the current right-wing dictator is named Daniel Noboa, who is the son of the richest billionaire oligarch in the country. His family is extremely corrupt and linked to organized crime, and he's also a U.S. citizen. And under his rule, his right-wing dictatorship, Ecuador has become the most dangerous country in Latin America with the highest homicide rate. Public services have collapsed. There are constant blackouts. And this is exactly what happens when you have these corrupt comprador leaders who serve the interests of the U.S. empire and U.S. capitalists at the expense of their own country. If you look at poverty statistics for the Philippines, you can see that if you measure relative poverty at the share of the population living on less than $10 per day, you can see that in China, which has a socialist government led by an independent communist party, the Chinese government has lifted hundreds of millions of people out of poverty. Meanwhile, in the Philippines, this poverty measurement of the share of the population living on less than $10 a day has not changed in the past 30 years. Since 1990, 80% of the population of the Philippines has been living in this measurement of relative poverty. Well, in China and Brazil, countries that have independent leaders, they have reduced poverty significantly. Another example of a success story is Vietnam. China and Vietnam have been remarkably successful in reducing poverty and raising wages, income. They are major success stories. On the opposite side of the spectrum, you have the Philippines, which is a complete failure in every metric. And yet, instead of trying to reconsider the abject failure of the Philippine government's political and economic policies, the corrupt oligarchs who govern the Philippines are once again betraying their people to serve the interests of U.S. corporations and the U.S. empire as it wages a new Cold War against China. Kayo mga banateros, ano ang komento nyo dyan sa sinabi ng isang Amerikano mabatungkol dito sa bansa natin na ibinenta na or na ibibenta na? Magiging back to normal na naman tayo. Back to normal na alipin ng mga kano, no? Magiging aso na naman tayo. Magiging sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan.
Alam nyo kaya pinagtutulungan si Pangulong Duterte dahil isa si Pangulong Duterte sa mga naging presidente ng bansang Pilipinas na hindi talaga nagpakontrol or hindi talaga nagpapakontrol kahit kanino, kahit diyan sa China na binibintang nila, hindi na-control or hindi kinokontrol ng China si Pangulong Duterte. Sadyang mautak lang si Pangulong Duterte kaya sabi ng iba dyan ay pro-China or binenta ang Pilipinas sa China. Tindi, no? So, lahat. Ang mangyayari kasi dito, lalong-lalo na yung mga OFW, mawawalan kayo ng value, yung pera, mawawala, yung bansa natin, mawawala. So, lahat talagang mawawala pag nasakop or naibenta na tayo. Ang masaklap pa niyan, maging alipin na naman tayo, babalik na naman tayo sa sinangunang panahon at magiging sunod-sunuran na naman tayo sa mga Amerikano at magiging basura na naman ulit ang tingin nila sa atin. Sa bagay, ang Amerika simulat sa pool, basura naman talaga tingin sa atin ng mga yan. Pasensya na kayo kung nakasando ako kasi maglalaro ako ngayon eh. Grabe, no? Nakakagigil, na nakakalungkot, na nakakatakot yung pwedeng mangyari na to. Kaya yung nabanggit din ni Senator Amy Marcos yung Paxilica na pagtatayuan. Ulitin ko 400 plus na Araneta Coliseum ang lawak na makukonsumo niyang pabrika or tinatawag na pagtatayuan ng Paxilica na yan. So may kontrata na daw yan, no? Nakakontrata na. Yan ang sinabi ni Senator Amy Marcos. I-replay nyo yung live namin sa Vox Populi. Oo, paulit, dalawang beses niyan nasabi yun na may kontrata, di umano ay may kontrata na daw yan. So talagang grabe, antindi talaga. So kapag nangyari man itong kawalangyaan na to, unang-unang sisihin natin syempre, yung namumuno. Pangalawa, yung mga galamay niya. Pangatlo, yung mga vlogger na patuloy na sinusuportahan at kinukonsinte itong kawalangyaan na ginagawa ng Administrasyong Marcos. So kayo mga banateros, anong may comment nyo? Uy, nabalitaan nyo ba? Nagkakaroon daw ng sunog sa Congress. Dahil eto daw si Boss B ay naghahari-harian. Ultimong mga matatandang mga congressman ay gustong pasunurin sa kanyang tumbong. Palupit ng palupit si Boss B, ah. Oo, grabe, naghahari-harian ka dyan. At ayun nga, nagkakaroon ng sunog at medyo nagkakaroon ng kampihan na sa Congress. No, nagkakaroon na ng kampihan sa Congress at yung ibang mga kongresista ay napag-iisip-isip na kumalas na kaya tayo. Or parang napapaisip na sila na tayo ay parang hindi na ata tama itong ginagawa sa atin, ginagawa tayong puppet. Tapos bandang huli tayo yung gagawing panakipbutas at display sa mga kawalangyaan na hindi lang naman tayo yung gumawa kundi pati rin sila. Pero ito real talk talaga to. Sa oras na magipit na etong si Boss B, si Ngagba, si Ma'am Shitars at si Tamba, kayong mga kongresista ang una nilang gagawing panakipbutas sa mga isyong kakaharapin nila. Totoo yan. Kayo mismo ang gagawin nilang panakipbutas, kayo yung pagmumukay nilang masama at sila naman ay magpagmumukay nila ang sarili nila na mga maayos at mabubuti sa bansang Pilipinas. So sa madaling salita, ginagamit lang kayo at nagpapagamit naman kayo. Kaya kung ano man yung pagpupulong nyo na ginagawa nyo dyan at hindi nyo na kaya yung ginagawa sa inyo, sa dami-dami dyan, ilang daang kayong mga kongresista, ilan lang naman tong mga sinusunod nyo na ginagawa nyong bossing. Kaya nyo pabagsakin yung mga yan. Hype na yan, dyan na kayo tinubuan ng puting buhok sa pagiging kongresista, nagpapa-under kayo sa bayot na, di ko alam, bayot ba?
Hindi ko alam kung lalaki ba o ano na kongresista na yan si Boss B. Nagpapakontrol kayo dyan. Pag hindi na kaya, kalas na. So yun lamang mga bali-balita mga banateros to na nagkakaroon ng sunog sa House of Representatives. Pero masaya to. Diba? Kanina may vlog tayo na magkakaroon na ng traiduran sa palasyo. So kung magkakaroon din ng traiduran sa House of Representatives at mas dumami ang kanilang mga kalaban doon, maganda to. Bandang huli, baka magsanib puwersa ang mga congressman na ayaw na sa patakaran ni Boss B at baka si Boying Remulla, Ombudsman Boying Remulla or yung iba pa na mga naiisip or nababalita ang pwedeng tumraidor sa mga Marcos, baka magsanib puwersa. Maganda to mga banateros. So kayo, nabalitaan nyo na ba yun? I-comment nyo ang opinion nyo. No, magkakaroon na ba ng traiduran? Totoo bang may sunog sa House of Representatives? Naku po. Comment nyo yan dyan, dali. Alam mo, isa pang kwento dito sa mga grupo nitong mga loyalista vlogger. Ang hindi kasi nila alam, yung mga katarantaduhan nila lalabas. Kasi tandaan ninyo yung mga yan, yung mga kasamahan nila dati, ngayon nandun na sa mga Duterte. Kasi nga, nakita nila yung yung kagaguhan na ginagawa nila dyan Tandaan ninyo, ang unity magkakasama pa before yung mga vlogger na mga Duterte at saka na mga loyalista. Ang nangyari ngayon, nung lumipat na yung mga Duterte vlogger, hindi pumayag na mabayaran. Tandaan ninyo, isa sa kasamahan namin, nandyan din dati sa inyo, kasamahan nila yan dati, si J. Guevara. Dati nilang kasamahan po yan. Ang problema, nung nagkakalukan, buti na lang, ito si J. Guevara, nanindigan. Actually, hindi lang po siya yan. Ito si Jack Argota, isa pa ho yan. Inalok din niya ng isang malupit na vlogger. Isang vlogger na, ewan ko kung si Raulo ba nun o may toyo yun. Basta inalok din siya ng matindi ng pera para i-vlog si Romualdez at si Marcos. Kaya nga sabi ko, tandaan nyo lang ito mga kababayan. Palagi ko ito sinasabi. At ito naman ay nasusulat din. Kaya hindi pa pwedeng ito'y mawala sa ating damdamin at puso, di ba? At ating isipan. Nasusulat yan Walang sikretong hindi mailalantad. Ano ibig sabihin nun? Lahat talaga lalabas ang sikreto ng tao. Darating ang panahon, lalabas ang sikreto ng mga tao. At pag ito lumabas po, ladies and gentlemen, mabubulgar ka. Kaya mas maigi pa yung payak lang na buhay, yung saktong buhay lang. Ibig sabihin kasi ganito yan Ang tao napapahamak yan every time nagiging greedy. Every time na naghahangad more than na sa pangangailangan natin. Yan ang lagihin yung tatandaan. Kasi pag ikaw naghangad ka na sa higit pa doon sa pangangailangan mo, diyan pumapasok na yung gagawa ka na ng hindi maganda. Minsan may biruan nga Ito, nakikita ko to sa social media Minsan may biruan tara nga, gumawa na nga lang tayo ng illegal para yumaman tayo. Kasi akala nung iba that the only way for you na magkapera ay gumawa ka ng illegal na gawain. Di ba? Yan ang ating iniisip. Gumawa ka ng illegal. Kasi ang problema sa bayan natin, pagka gumawa ng illegal, talaga nga namang paldong-paldo. Yung mga congressman natin, paldong-paldo yan Yung mga opisyal na sa gobyerno, paldong-paldo di ba? Sino ba nagsabi? Mismong asawa nila, paldong-paldo naman, sabi, di ba? Kasi nga gumagawa ka ng masama. Ang ituloy yung mga vlogger nila, gano'n din ang nasa isip Anyway, paldo naman kayo, magpapakapaldo na rin kami. Hihingi kami ng pera sa inyo. Ang problema, yung akala nila, nag-greed ay mawawala yon pagka kumita na sila. Nangyari, kumita sila, gusto pa nilang kumangad. So, kapwa nila vlogger, ginagago nila, ginugoyo nila, tinatarantado nila, nilalamangan nila. Ako personal, may alam ako dyan Yung isang vlogger dyan siya yung kumukuha, nagre-recruit. Kailangan niyang pang spaghetti, kaya kailangan niya pa ng extra. Kaya kahit yung kapwa niya, kinakatkong niya. Ibig sabihin,
Wari, bibigay 20,000 sa isang banat, dalawang banat, tatlong banat. Di ko alam kung anong presyon nila dyan. Tapos biglang ang ibibigay lang dun sa mga na-recruit niya, 10,000. Kinatkong yung 10 kasi nga may pang-chupageti niya. Kasi alam mo naman, pag ang tao, ganyan, talaga nga naman gagawa yan ng extra para para siya ay makachupageti, di ba? Huwag yung kakalimutan, halos lahat hindi naman lahat, ng mga banateros nakasama yung iba dyan. Halos lahat pala. Oo. Kahit si Judea dati rin kasamahan niya yung mga nandyan At ang kaya nga maganda Kaya ako itong banateros, sabi ko sa inyo, subok na ito. Subok na ito mga ito kasi tandaan nyo sila din mga inalok dati pero hindi kaya ng konsyensya nila na banata ng mga Duterteng gumagawa ng maganda sa ating bayan. Tandaan nyo inalok yung mga yan. Tulad ko, inalok din. Pero kasi hindi kaya ng konsyensya namin I mean, we're not talking about product. Kasi ito, alam naman natin sa larangan ng pagbablog, pwede kang mag-vlog ng dahil may pinopromote ka na produkto, di ba? May halimbawa lang punta tayo, segue tayo ng konti yung kasi pinag-uusapan natin vlogging Halimbawa si Ivana. Ngayon nababati ko siya dahil doon sa pamimigay niya ng iPhone, tapos ang ano niya is pinopromote niya yung isang gambling, yung online gambling. Ako talaga against ako diyan totally. Diyan sa online gambling, dapat talaga gawing illegal yan. Yung ginawa, tinanggal yung Pogo, pinalitan ng mga Pilipino. Sa totoo lang, mas lalong napasama. Again masama yung Pogo. Okay? Kung dati sinabi ko makakabuti at makakatulong sa Pilipinas kasi panahon ng pandemya yon. At hindi mga Pilipino ang tinatarantado nila. Yung mga ibang lahi, ang tinatarantado nila yung kapwa nila. Ay, okay lang, basta kumita Pilipinas. Sa akin yun Kailangan natin nung time na yun nung pandemya yan. Pero nangyari, nung pagkatapos ng pandemya, pati market na Pilipinas, mga Pilipino, ginawa na rin nila. So, nagkaloko-loko na. Diyan nagkaloko-loko ang Pogo Ang ginawa, tinanggal yung Pogo. Anong ginawa? Pinalitan lang ng Pigo yung sa Pilipinas na online gambling. Pilipino na may hawak, Pilipino na ang customer, ang ginagago na yung mga Pilipinong kababayan natin na nangangarap na magkapera ng mabilisan, kaya tumataya, kaya nagagambling. Kaya nga ako, bullshit din ako dito kay Ivana Kasi sayang ka, lalo na, di ba, meron silang, ako narinig ko na parang Christian yung family mo. Pero bakit mo pinapahamak yung mga tao? Hindi ko sinasabing kasalanan mo, ba't naglalaro ng gambling ang mga tao. Pero meron kang responsibilidad bilang isang influencer, bilang isang masasabi nating malaki ang impluensya sa mga kabataan. Abay, maging responsable ka naman. Magpo-promote ka ng gambling. Ano ka? Ganyan ka na ka ba desperado para lang magkaroon ka ng Gucci, magkaroon ka ng Louis Vuitton, magkaroon ka ng Chanel? Ganyan ka na ba ka desperado? I mean, kaya nga sabi ko sa inyo, lagi niyong tatandaan yan. Yan ang lagi kong pinapasok sa isipan ko. Sino bang ayaw na magarbong buhay? Sino bang ayaw na magkaroon ng pagkakataon? Ako rin naman po, nagre-relax din po ako. Pero ako, hanggang sabi ko nga, ano ka lang mabuhay ka lang nang aayon sa iyong sahod. Di ba? Yung sahod na maayos. Doon ka lang mabuhay. Huwag ka na mag-atim ng mas marami pa kasi naiinggit ka sa kapwa mo influencer na magaganda ang pinopost. Tandaan mo, maganda lang ang pinopost niya pero buhay niya magulo. Sa totoo lang, huwag tayo maglokohan. Yung mga influencer na kala mo ang ganda ng buhay, naging bakasyon. Di ba? Marami tayong nakikita ganyan, mga kababaihan, ang gaganda. Shit! Tapos, nasa bakasyon. Bakasyon sila. Todo bakasyon. Pero guess what? Walang trabaho yan. Ano yan? Pakangkang. Mga bangag, mga loyalistang tanga, Umulobo na yung utang ng Pilipinas. Proud pa? Okay pa? Okay pa, Okay pa yan. Oo. Kasi syempre kahit may pinangbabayad pa sa kanila, so okay pa rin. Sasabihin na naman nila, ay, grabe talaga. Sa mga Duterte yan, kaya tumaas yung utang ng Pilipinas. Galing.
Galing yung mga kupal. Oo, may panood pa nga ako isang vlogger sabi niya, yung utang ng Pilipinas na yan, para yan sa sambayan ng Pilipino. Diyan natin makikita na hindi pinapabayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bawat Pilipino dahil sa lumalaking utang ng Pilipinas na pangtulong sa sambayan ng Pilipino. Alam niyo, sa totoo sila, nai-stress na din ako sa inyo. Alam niyo kung bakit? Hindi ko malaman kung ano pwedeng igamot sa utak niyong mga nabubulok. Kaya daw lumaki yung utang ng Pilipinas is para daw yan sa Pilipino, sa mga Pilipino dahil dyan daw makikita na tumutulong daw ng gusto ang presidente natin at hindi daw pinapabayaan ng mga Pilipino. Kaya lumalaki daw ang utang ng Pilipinas. Tapos may napanood pa ako na nag-live sila. Oo. Tapos ang topic doon, puro lang mga vlogger. Wait lang, ba't yung palagi kami tinatopic? Diba dapat ang itapik nyo yung mga project, mga proyekto na naayos, nagawa sa panahon ni Marcos Jr. Dapat yun ang ano nyo, diba? Yun ang dapat ang binablog nyo. No? Na sa ganitong lugar may itinayo para sa sambayan ng Pilipino, yung mga trabaho ng mga Pilipino ay lalong dumadagsa at dumadami, walang nagugutom ng mga Pilipino dahil may bagong proyekto si Marcos Jr. na makakatulong. So, bakit kami yung pinag-uusapan nyo lagi? Sobra lang ako nagtataka, bakit yun? Pasensya na ako, nakahiga ako masakit likod ko nag-basketball ako Hindi, nagtataka lang kami. Nagtataka lang din ako. Kasi halos lahat ng mga vlogger ni BBM, kung hindi banateros ang content, yung ibang mga vlogger na mga sumusuporta sa Duterte. Bakit? Wala kayong mai-vlog na magandang ginawa ng bossing nyo? Nagsama-sama sila sa live. Meron pa si si Ulo. Sabi ni Ulo, kung nagpang-abot lang daw siya at si BP Sara, 1 linggo lang daw or 2 linggo lang daw, kayang-kaya niya daw pasagutin si BP Sara. Sabi ko, kapal lang mukha mo. Putang ila ka. Tapos nilait-lait si Sir Jack. Kesyo abnormal daw, kesyo PWD daw. Wait lang, nakakalimot ka ha. Yung anak mo may diferensya din. Tapos kung lait-laitin mo yung kapwa ng kaparehas ng anak mo na may diferensya, so doon wala naman tayong problema doon sa anak niya na may diferensya. Pero yung tipong manglalait ka ng kaparehas na PWD or kapwa PWD na katulad ng anak mo, so parang ang weird. Kasi parang binabanatan mo din yung anak mo doon. Hindi ka na sa mga pinagsasabi mo, pre. Grabe ka, kawawa naman sa'yo. Pati anak mo, binabanatan mo. Oo, kapag bumanat ka sa isang PWD, kapag may kamag-anak kang ganun din, parang sila lang din yung binabanatan mo. O baka sabihin naman dyan, bakit si yung pilay na vlogger ni BBM, PWD yun, bakit binanatan mo? O magkaiba kami, wala naman akong kapamilya na PWD. Ewan ko dito sa mga kupal na to. So proud, no? Proud. Laki na utang ng Pilipinas. Yes! Number 3 sa Asia or number 3 ata sa mundo, sa buong mundo na tayo ang pinakakurap na bansa. Yes! Proud na proud. Siyempre, ang mga loyalistang tanga dyan. Yan ang banatero. Yes! Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros. Boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan. Banatero.